Di ba? Huwag kang magsinungaling. Si Jerwin Rosales, nagsinungaling. Sabi niya, magla-live daw siya kahapon. Magla-live daw siya. Inabangan ko naman kung mag-live ba. Ang nangyari, hindi nag-live. Dahil takot siyang matanong. Jerwin, kapag magtatanong ka pa ngayon, hindi ko muna sasagutin yan hanggat hindi ka pa sumasagot sa tanong ko. Dahil ang mangyayari niyan, talagang hindi ka magla-live kasi alam mong tatanungin kita, takot ka matanong. Ang gagawin mo, puro ka lang attend sa live ko para makapagtanong. Pero ikaw, ayaw mong mag-live kasi ayaw mong matanong. Diba? Sabi niya, tubaga ang pangutana, nasagot ko na yung tanong mo nung nakaraan. Pero kung meron kang bagong tanong ngayon, hindi ko yan sasagutin hanggat hindi mo sinasagot ang tatlong tanong ko. Unang tanong, saan nababasa sa Biblia na tinuro ni Kristo at ng mga apostol na kapag Sabado, mag-greeting sila, Happy Sabbath? Ano babasa yan? Pangalawa, saan nababasa sa Biblia na nagturo ang mga apostol at si Kristo na merong salitang hukom investigatiba sa Biblia? Pangatlo, saan nababasa sa Biblia na nagturo si Kristo? Nagturo si Kristo at ang mga apostol na sa 1844 papasok siya sa heavenly sanctuary para maglinis. Tatlong tanong ko yan na iniiwasan ng mga SDA. Ha? Tatlong tanong ko yan. Baka sakali may SDA na malakas ang loob sumagot niyan, sagutin nyo na lang ako. Kasi si Jerwin Rosales, di sasagot yan. Sabi niya, maghintay daw ako sa live niya. Hindi nag-live kahapon, buong araw akong naghintay, no? Nagsinungaling. Ano daw? Kapag nalabag mo ang isang utos, nalabag mo na lahat. So ano ang nasunod niya na utos kahapon? Anong utos ang natupad kahapon ni Jerwin Rosales? Wala. Bakit? Nilabag niya ang isa. Huwag kang magsinungaling. Nagsinungaling siya. Magla-live daw siya. Di naman niya ginawa. Yan. Kaya Jerwin, wag malakas ang loob mo, ha? Wala kang natupad kahapon na kautusan. Lahat nilabag mo. Ang Santiago 2:10. Ang nakalabag sa isang bahagi ng kautusan ay nalabag ang lahat ng kautusan. Nilabag ni Jerwin Rosales kahapon ang huwag magsinungaling. Bakit? Nagsinungaling siya. Magla-live daw siya, hindi naman niya ginawa. Walang natupad ng utos si Jerwin Rosales. Kawawa naman. Kawawa naman, Jerwin. Wala ka natupad, no? Kaya, yung Sabadista kahapon na naghamon, si Carlo Palencia, nasa na kaya yun? Hahamon daw siya, patutunayan niya daw ng SDA, tinatag ni Kristo, ayon sa Biblia lamang. Ayoko siyang magpatunay gamit ang Biblia lamang, kasi alam ko namang wala sa Biblia yun. Pero siya mismo ang nagpumilit, na titindigan niya gamit ang Biblia lang. Paano kaya titindigan yon? Ang Biblia natapos isulat 100 AD, wala pang SDA na itatayo. Kailan lumitaw ang SDA? Ang SDA lumitaw lamang noong 1863. Matapos nilang humiwalay kay William Miller noong 1844, nagtayo sila ng kanilang iglesia 1863. Tapos sasabihin ni Carlo Palencia, kaya niya patunayan is dinatag ni Kristo gamit lamang ang Biblia. Ngik! Asa na kaya si Carlo Palencia ngayon? Ate, double check ha. Nasa na kaya itong Carlo Palencia na ito? Wait lang, ating buksan yung yung ating new tab tayo sa Facebook natin. Ating tingnan kung naka-online na ba si Carlo Palencia. Alas 10 ng umaga eh. Sabi ko kahapon, alas 9 tayo mag-start. Alas 9. Anong oras na ngayon? Alas 10 na. Carlo Palencia. Offline pa rin hanggang ngayon.
Sana next time, mahamon-hamon. Tapos, ang dami niyang trash talking kahapon. Pakita ko yung chat niya kahapon. Ito, pakita ko yung chat niya kahapon. Ito. Ito, tinan nyo, dami niyang trash talk dito eh. O, tinan mo ha. Pakita ko sa inyo ha. Ito yung ano ko sa kanya. Ayan o. O. Sabi ko, bukas topic natin ang SDA, ang Iglesia Tinayo ni Cristo. Sabi niya, walang problema. Kaya ko patunayan, Biblia laban sa Biblia. Oh. Ano daw? Biblia laban sa Biblia. Oh. O next, sabi niya rito, ikaw Jando, kasinungalingan lang pinahayag mo sa madla. Wala ka na bang awa? Kaano-ano mo yung Diablo sa 8:44? Sabi ko, mag-ready ka na lang bukas. 9 a.m. tayo magsisimula. Sige! Kasi yung bibig, nagsigi siya, tinan nyo. Nagsigi siya. Sige, kasi yung bibig mo, kasi puno ng kasinungalingan para matauhan ng madla bukas. Nasan ka na ngayon? Nasan na ngayon si Carlo Palencia? Ay, nanginig sa takot, naihi sa salawal. Naihi sa salawal si Carlo Palencia. Sobrang takot, di ka lang sana naghamon sa akin. Sabi ko, wala nang maraming trash talk. Mag-ready ka na lang bukas. Sabi niya, di yan trash talk, katotohanan yan. I'm just saying. I'm just saying. Daya! Ay nako. Mga sabadingding talaga. Ba't ba kayo mga takot? Hindi na lang sana maghahamon kung takot. Tignan nyo, ano po sabi dito? Sugod ta na binigyan ko ba siya ng link? Ano nangyari? Bakit ka naka-offline? Hindi ba may schedule tayo ngayon? Hindi ba nga tayo nagsisimula? Natakot ka na. Tignan nyo. Nasaan na si Carlo Palencia? May nakakakilala ba kay Carlo Palencia? Paki-contact nyo nga si Carlo Palencia kung meron kayong cellphone number ng taong yan. Hahamon-hamon kahapon tapos ngayon takot. Nasaan na ngayon yon? Nawala. Ano ba naman to? Sino sasalo ng SDA dyan? Jerwin Usal, sasalo ka? Patutunayan mo na SDA Tatag ni Cristo? Sino sasalo dyan? Julito Daeg? Sasaluhin nyo? SDA Tatag ni Cristo? Ano ba naman to mga SDA na ito? Nananaginip ng gising. Kaya ngayon, hinaharap na, ayun, sobrang takot. Hindi na nag-online si Carlo Palencia. Natakot si Carlo Palencia. Grabe ka. Natakot si Carlo Palencia. Atin mo na basahin yung mga comment nila bago tayo magtalakay nung doon sa request na talakayin daw yung yung tungkol doon sa bakit daw sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Atin mo na basahin yung mga comment ninyo ha. Sabi dito ni wait lang. John Wiesel Sanico, maayo buntag sa iyo bro, Jando. Og happy Father's Day. Pa-shout out dire Jinsan bro, bago lang migikan sa simbahan with my family. God bless all, safe day. Straight to the point. Okay, Luigi Anthony Playda, good morning bro JD, happy Father's Day. Marjo C. Fajardo, kaya pala hindi nag-live ang SDA. Sinungaling kahapon si Jerwin. Tapos malakas ang loob niya. Lakas ang loob niyang magbunal-banalan sa harap ko. Huwag kang bunal-banalan sa harap ko. Nilabag mo lahat ng utos kahapon. Huwag kang bunal-banalan sa harap ko, Jerwin. Wala kang kautosang tinupad kahapon, lahat nilabag mo. Isang pagkakamali lang, nilabag mo na lahat.
Nagsinungaling ka lang, magla-live daw. Magla-live. Hindi nag-live. Alam nyo bakit di siya nag-live? Kasi alam niya, pag nag-live siya, papasok ako, magtatanong ako sa kanya, maiipit siya. Hindi nag-live. Oh, ang gagawin na lang niya, sa live na, ko na lang siya papasok para ulit magtanong, mamaya na ako sasagot pag sumagot ka na, ha? Mamaya na ako, ha? Pangit naman, laki na lang ako sagot ng sagot. Para ikaw, ayaw mo, sabi mo, sa live ka lang sasagot mo. Sa live mo lang ikaw sasagot. Ngayon, naghihintay ako sa live mo. Maghintay ka lang dyan do. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako magla-live. Yung sinabi ko magla-live ako, kasinungalingan ko lang yun. Hindi ako magla-live. Bahala ka sa buhay mo. Kasi pag nag-live ako dyan do, lagot. May ipit mo ko. Kaya much better to be safe. Playing safe tayo. Huwag na lang akong mag-live. Ano nangyari? Nagkasala. Nilabag niya ang utos na huwag kang magsinungaling. Nalabag niya yon. Ano nangyari? Nalabag niya lahat. Okay. Huwag kang bunal-bunalan sa harap ko, Jerwin. No? Nakakairita ka. Huwag kang bunal-bunalan sa harap ko. Sabi naman ni Luigi Anthony Plaida, Happy Father's Day, dili pwede sa mga sulpot ang Father's Day kay bawal kuno sa Mateo 23:9. Bawal sa kanila tawagin Father's Day, kaya huwag kayong mag-celebrate ng Father's Day, ano? Kami lang. Nakampi namin si Abraham. At ang mga Israelita. Bakit? Anong tawag nila kay Abraham? Di ba, Ama? Amang Abraham! Di ba ganon? Sa kanila, bawal tawagin ama eh. Ang kahit sino man tao eh. Problema nyo na yan. Sabi ni Dark King, sige na nga, nakakahiya naman sa'yo, baka lalo kang mangingitim kuya. Sino naman katalakayan nito? I-post sa community para mabasa. Diba, sabadista ka din po, dati nilalait mo relihiyon mo? Nung sabadista ako dati, talaga nilalait ko ang Katoliko sa pag-aakala ko na mali ang katuruan sa Katoliko. Pero nang pinag-aralan ko yung katuruan ng Katoliko, kasi pag sinabi kong mali ang isang reliyon dahil sa aral, no? Hindi ako gaya ng mga sabadista na may personal. Ako dati aral talaga. Pinag-aralan ko yung aral nila. Sabi ng pastor namin, sila may Diyos-Diyosan. So, sabihin, yung kanilang mga rebulto, Diyos sa kanila yun, kasi Diyos-Diyosan yun. Tinanong ko mga Katoliko, pati pa naman pare, tinanong ko pare. Ang sagot, wala kaming rebulto na Diyos namin. Sabi ko naman, yung mga santo nyo, ano yan, hindi nyo ba yan mga Diyos? Hindi, wala kaming turong Diyos yan. Ay, imposibleng wala, Diyos-Diyosan nyo yan eh. O sige, bigyan mo ko ng akal Katoliko na nagtuturo kami Diyos namin ng mga rebulto. Naganap ako. Napatunayan ko, hindi pala Diyos sa kanilang rebulto. It is simbolo lamang. Simbolo lang pala sa kanilang rebulto. Hindi pala yun, Diyos sa kanila. Inanapan ko yung pastor namin. Pastor, bigyan mo nga ako ng ebidensya na ang Katoliko, Diyos sa kanilang rebulto. Wait lang muna. Yan, sinabi ko sa doon sa pastor namin na pastor, bigyan mo ako ebidensya na ang Katoliko sa kanila, yung mga rebulto nila, mga Diyos nila yon. Walang naibigay. Sabi lang nila, ba't nila niluluhuran? Hindi ko issue kung niluluhuran ba o hindi. Kung niluluhuran nila, malamang nasa kanilang aral yon. Dahil may turo sila na Diyos sa rebulto, di ba? Sabi niya, ganun nga, tumpak. O sige, asan na ebidensya na Diyos nila ang kanilang rebulto? Walang naipakita ang pastor namin eh. Napag-aralan ko, hindi pala Diyos sa Katoliko ang kanilang mga rebulto. Ibig sabihin, yung kautusan sa Exodo 20:16, nalabag ko na naman. Dahil doon, nalabag ko na naman lahat ng utos. Pero mga SDA ngayon, araw-araw nilalabag ang Exodo 20:16. At dahil araw-araw nilalabag ng mga SDA ang Exodo 20:16, araw-araw din nilang nilalabag lahat ng utos
tapos ang kakapal na mga mukhang sabihin, tumutupad sa utos. Ano naman tong mga SDA na ito? Nako. Oh, sabi naman niya, no? Dark King, meron ka bang Dark King, meron ka bang Facebook? Baka may Facebook ka, kontakin kita sa Facebook mo. I-comment mo yung Facebook mo nga para doon ako mag-message sa'yo para matawagan kita. Sige na, Dark King. Ano ba to? Paasa lang yung lalaki na yun, parang jowa. Sino ba kausap mo? Ako o iba? Sino kausap ni Dark King? Ako o iba? Tinang ko muna to, ha? Happy birthday po sa inyo mga father. Sana nag-transform na lang ako bilang Superman. Teka. Ano? Si Dark King bro, nagpahalata na. Di ko yan sasaluhin. Di ko yan mabubuhat. Ikaw, host. Ipapatulfo ko muna. Di ba sabadista ka din po, dati na light mo reliyon mo. Sino ba kausap nitong Dark King? Ako o iba? Sabi mo ako akong kausap mo. Kung ako ang kausap mo, i-comment mo yung Facebook account mo, mag-message ako sa iyo, replyan mo, tapos tawagan kita via video call para magkaharapan tayong dalawa through video call. Ha? Ako yung kausap mo. Pinaklaro ko lang. Pwede po. Sige, paki-comment yung ano mo. Comment yung Facebook account mo para doon ako mag-message sa iyo. Sabi niya iba. Iba na pala kausap. Akala ko ako. Akala ko ako. Iba pala kausap. Katoliko ka ba, Dark King, o hindi? Dark King, katoliko ka ba, Dark King? Talagang Dark King talaga, no? Dark King. Baga itim na hari. Nasunog siguro ito, kaya Dark King. Dark King, paki-comment lang kung katoliko ka ba o hindi. Katoliko ka, titigilan kita. Hindi ka katoliko, talakayan tayo. I-comment nga yung content mo. Happy Father's Day, bro, JD. Sabi ni Rose. Opo, katoliko. Katoliko pala siya. Hindi pala tayo talo. Hindi pala tayo talo. Okay, katoliko pala siya. Okay, so dito tayo ngayon sa doon sa sa tanong na doon sa tanong tayo na tatanong na bakit sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay. Bakit sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Unang-una, ang sabi ni Kristo sa Mateo 5:17. Ito, tingnan nyo lista nyo lahat Mateo 5:17, ang sabi ni Kristo ay ganito. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Ano ang tutuparin niya dito sa kautusan ng mga propeta? Yung aklat ni Moises, utusan ni Moises, sulat ng mga propeta at saka ng mga awit. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Na kanyang tutuparin. Ito. Sinagot yan ni Kristo sa Lucas 24:44. Ito sabi ni Kristo. Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako.
Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. So, nung sabihin niya ang Mateo 5:17, ako'y naparito upang tuparin ang kautusan, ang aklat ni Moises, at ang mga awit, ang tinutukoy niya doon, yung mga nakasulat patungkol sa kanya. Yun ang tutuparin niya. Ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. So, ano ba ang sinulat ng kautusan ni Moises patungkol sa kanya? Ito yung nakasulat sa Deuteronomy 18:18. Sabi ganito, kaya mula sa kanila pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na nagsasalita para sa akin ay mananagot sa akin. Ito ang nakasulat sa aklat ni Moises patungkol kay Kristo na kailangan niyang tuparin. Kaya nung siya nasa mundo na tinupad niya yon. Yan ay nasa Juan 8:40. Sabi niya rito, sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. So, sinasabi niya ang mga nais ng kanyang ama na sabihin niya sa mga tao. So, nangyari ang sinasabi sa kautusan ni Moises sa Deuteronomy 18:18 hanggang 19. Ngayon, punta naman tayo doon sa aklat ng mga propeta. Sa aklat ng mga propeta, ang dami. Gaya na lang halimbawa, yung Isaiah 53. Ating basahin ito ay nakasulat patungkol sa kanya. Isaiah 53. Ang sabi ganito. Wait lang muna, ayusin ko muna ha. Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdaan na siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ng Panginoon sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita tulad ay tupang nakatakdang patayin. Parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan. At hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ngayon, yan ba tinupad ba ni Kristo? Tinupad ni Kristo. Sabi niya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 18, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking ama. Ito yung kautusan ng kanyang ama sa kanya na kanyang tinupad. Hindi yung pangingili ng sabat. Layo naman. Hindi yung 10 utos ang tinutupad niya, kundi itong nakasulat patungkol sa kanya, yan ang tinupad niya, yan ang utos sa kanya ng kanyang ama. Ano pa? Sa aklat ng mga awit. Eto na tayo sa aklat ng mga awit. Anong sinabi niya sa aklat ng mga awit? Awit 23. 23 nun. Awit 23 ba yun? 22 di ay. Awit 22:1. Eto na yun. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin?
at sa mga salita ng aking pag-angal. Bakit niya sinasabi ito? Gaya ng binasa ko kanina sa Isaiah 53, pasan niya ang ating kasalanan. Binanggit niya yan dahil pasan niya ang ating kasalanan. At upang matupad ang sinasabi ng aklat ng mga awit, 22:1, 6, ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Yan yung binasa natin kanina sa Isaiah 53. Hinamak siya ng bayan. Ano pa? 16. Ano sabi sa 16? Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. O, tinupad ni Kristo yon, di ba? Tapos ano nangyari? 18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Saan natupad ito? Ito ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tinutukoy niya, kanyang tutuparin ayon sa Mateo 5:17. Pero ang nasa utak ng mga SDA, 10 utos. Palpak. Palpak ang kanilang pangunawa. Okay, tuloy tayo. Maingay yung mga bata eh. Okay. So, yun ang ating sagot. Tinupad ni Kristo yung nasa Mateo 5:17. Ang ibig sabihin nun, yung mga nakasulat patungkol sa Kanya. Hindi yung 10 utos. Mali kasi unawan ng mga SDA kapag sila nagturo eh. Maraming turo ang mga SDA out of context. Ang dami. Kaya nga pag tinalaki ko yan, yung mga SDA, takot ka agad. Diba? Walang SDA, talaga. Matapang lang sila basta ang topic is about Sabbath, about pagkain. Yun lang. Pag yun ang tinan mo, Daryl Villanueva, doon lang umikot sa mga topic na yun. Daryl Villanueva, doon lang umiikot. Amunin ko ng ibang topic yung takot naman. Gusto niya ako manood ng video ni Corina Sanchez. Pinanood ko. Tinanong ko siya. Anong ginawa ni Daryl Villanueva? Iwas ng iwas. Sabi niya, hindi ako si Corina Sanchez. Diba manood ako, diba? Nanood ako. Sabi ng in-interview ni Corina Sanchez na si Constantino daw ang napalaganap ng Kristyanismo. Totoo ba yon? Sabi niya, kay Corina Sanchez yan. Panay iwas si Daryl Villanueva. Oh. Lamis ko na pinasok yung live ni Daryl Villanueva. Nang pinasok ko, nanaig ba? Wala. Iwas ng iwas. Sabi nung in-interview ni Corina Sanchez, tinanggal daw ni Constantine ang Book of Barnabas sa Biblia. Tanong, kailan inalis ni Constantine ang Book of Barnabas sa Biblia? Anong ginawa ni Daryl? Huwag mo kong tanungin yan. Tanungin mo si Corina Sanchez. Diba sabi mo manood ako? Kayo mo CFD, manood kayo. Pakinggan nyo mga CFD, manood kayo. Nanood ako, pinakinggan ko. Tanungin kita, ikaw yung nag-offer ng video eh. Natural. Ikaw ang nag-offer ng video, sa iyo ako magtatanong. Oh, etong tanong ko. Dahil ikaw nag-offer ng video. Kailan tinanggal ni Constantino ang Book of Barnabas sa Biblia? Yun ang sinabi ng ka-interview ni Corina Sanchez eh.
Iwas ng iwas si Daryl. Oh. Yan ang point ko sa inyo. Yan ang point ko sa inyo. Mahilig sila sa mga out of context. Ngayon nga habulin mo, iwas ng iwas. Ito naman si Giovanni. Si Giovanni naman, post ng post sa kanyang Facebook, mga pahina ng kanilang libro na sinulat ni Uriah Smith. Uy. Sabi ko sa kanya, sige, siyang nagdesisyon ng debate namin dalawa about Bible and prophecy. Sige, gamitin mo yung libro ni Uriah Smith. Dalawa kayo pag-uuntugin. Oh. Nangyari na ba ang hamon ni Giovanni? Wala. Takot si Giovanni. Oh. Ano pa? Wala talaga mga mahihina itong mga sabadistang ito. Okay. Ito naman tayo ngayon kay ito tayo basa tayo ng mga nandiyan sa live natin, mga Seventh-day Adventist, mga Seventh-day Adventist, pasok naman kayo. Talagang alas 11 lang naman ako. Pag pumasok sila, lalagpas ako, pero tingin ko this day, Sunday, meron kaming banal na misa ngayong alas 11. So hindi ako lalagpas sa alas 11. Okay, daghan meaning sa SDA bro. Sektang daghang amaw. Sektang daghang awing. Sektang daghang adik. Sabi ni Moltogs Serdan. Oh. SLR TV tagay kog saktong interpret sa Matthew 16:18 bro. SDA Katoliko parehas mali, puro lang claim na nila sila yung nasa Matthew 16:18. Hindi claim sa amin bro. Kasi yung iglesia na nasa Matthew 16:18 yun ay iglesia tinatag sa Jerusalem. Yung amin naman iglesia naman kahit iglesia pa, ang iglesia Katolika nagsimula sa Jerusalem. Yung iglesia na sa Matthew 16:18 nagsimula yon sa 1st century. Yung amin naman nagsimula rin sa 1st century. Sa madaling salita, hindi sa amin talaga yun. Tingnan mo yung iglesia na nagsimula sa Jerusalem, yun ang nasa Matthew 16:18. Yung iglesyang yun nakarating sa Antioquia. I-search mo yung nangyari sa iglesia sa Antioquia. Sino ang first bishop nila? Kanilang first bishop si Bishop Apostle Peter. Second bishop, Bishop Evodios. Third bishop, Bishop Ignatius. Sino si Bishop Ignatius of Antioch? Disipulo ni Apostol Juan. Okay. Ano yung ginawa niya sa iglesia? Pinangalan ng Iglesia Katolika. Sino ba yun? Alangan na magkayo. Alam niyo mga ministro ni Manalo Aminado na si Bishop Ignatius of Antioch ang nagbigay ng pangalang Iglesia Katolika. Saint Ignatius invented the name. Aminado ang mga ANC minister niyan. Sino ba si Bishop Ignatius? Disciple ni Apostle John. Sabi nila, nasa Biblia ba? Hindi lahat na nasa Biblia, masasabi mo, yun na lahat ng katotohanan. Maraming katotohanan nangyari sa mundo, hindi nakasulat sa Bible. Halimbawa, sabi ni Kristo, pumunta kayo sa mga bansa, gawin nyo silang mga alagad ko. Bautismo nyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nangaral si Pedro, nangaral si Marcos, nangaral si Lucas, nangaral si Juan, nangaral si Felipe, nangaral si Tomas, nangaral yung mga apostol at mga disipulo. Ngayon, si Juan, nangaral siya. Nagkaroon ba ng disipulo? Yes, alangan na magwala. Nakasulat ba sa Biblia na may mga disipulo si Apostol Juan? Wala. Ibig sabihin ba, wala siyang disipulo? Utak naman. Kung nagkaroon siya ng disipulo, bigyan mo ko ng listahan, wala bang kasamang St. Ignatius doon? Bro Jando, kahit sabat at mga pinagbabawal na pagkain sa Biblia, hindi tugma sa kanila. Oo. Ang aakusang aral nyon, ang swak sa kanila para makapanghikayat agad. Sabi ni SLR TV,
Ah, umpisahan natin sa Matthew 16:13-17. Kanino galing ang pagkakilala ni Pedro? Kay Kristo ba o sa Ama? Ito'y galing sa Ama, ang kanyang pagkakilala. Oh. Sabi ni Kristo, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, dahil ang iyong kaalaman ay binigay sa akin ng Ama at hindi galing sa ibang mga tao. Kaya sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. So nagsimula siya, pagtatayo ng iglesia sa 1st century. Ang Katoliko, inaamin ng minister ng pasugo ni Manalo, sabi ni Phil John B. Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Oh. Tapos ano pa sabi ng isang pasugo nila? The Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Oh. The Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Kaya ngayon, yung mga nagsasabing iglesia sila ni Kristo, hindi naman Katoliko, mga peki ang mga yun. Mga peki ang mga yun. Yung kanilang pasugo na mismo nagsasabi, the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Ang iglesia Katolika sa pasimula ay siyang iglesia ni Kristo. Oh. Kung naging Katoliko pala ang iglesia ni Kristo, kayo ba ang Katoliko? Hindi. Ay, hindi kayo iglesia ni Kristo. Si Rostom Padilla ay naging si Bibi Gandang Hari. Tanong, Bibi Gandang Hari ka ba? Oh, so ikaw si Rostom Padilla. Alam nga, magsabihin niya, hindi. Patingin nga ng birth certificate mo, hindi ka ba Rostom Padilla nakalagay dyan? Ikaw ba si Jake Cyrus? Oh, so ikaw si Charis Pimpenko doon. Oh, tama. Halimbawa, may nakiklaim na Jake Cyrus siya. Ako si Jake Cyrus. Ikaw ba si Charis Pimpenko? Hindi. Hindi ko si hindi ko si si Charis Pimpenko kung hindi ko si yung Charis Pimpenko. So the same yun sa ganyan. Sabi na kanilang pasugo, the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Ngayon tanong, Katoliko ka ba? Hindi. O hindi ka Katoliko, hindi ko iglesia ni Kristo. O ganun yun. So, makiklaim ba namin? Talagang sa amin yan. O, sino ba may karapatang mag-claim? Hindi ba yung receiver? Ay, nako. So, I'm sure Rostom Padilla naging Darna. O, yun. Si Rostom Padilla naging Darna, pero si Rostom Padilla pa rin yun. Meron man siyang binago sa katawan niya, may tinanggal man siya sa ari niya. Si Charis din, tinanggal niya yung breast niya. Pero still, sila pa rin yung pinanganak na Rostom Padilla at Charis Pimpenko. Kahit na binago pa nila yung kanilang katawan, sila pa rin. Si Rostom Padilla at si Charis Pimpenko. Hindi magbabago yun. The same thing yan. Yung iglesia ni Kristo, kung naging Katoliko, itong iglesia ni Kristo. Kung mo sabihin hindi ito iglesia ni Kristo, kung di ito ang iglesia ni Kristo, tapos na hindi nyo sinabi, the Church of Christ has totally becomes the Catholic Church. Inaamin ng kanilang mga ministro O di inaamin, ito nga iglesia ni Kristo. O, is the iba? Ay, hindi. Ano sabi ng kanilang Alpha and Omega? They see themselves as the continuators of the Millerite heritage. Sila pala ay continuators lang of the Millerite heritage. So, hindi pala sila tatag ni Kristo. Ayon sa kanilang fundamental belief, sila ang fastest growing Protestant denomination. Ano daw? Protestant. Sino ba ang ama ng Protestantismo? Martin Luther. Sa madaling salita, mas nauna pa si Martin Luther sa Seventh-day Adventist. Tapos sasabihin nila na na tinatag sila ni Kristo. Kung tinatag kayo ni Kristo, dapat sana hindi kayo protestante kayo. Inaamin na fundamental belief niyo, protestante kayo. Sasabihin niyo, tinatag kayo ni Kristo, mga sinungaling.
Napakasinungaling talaga ng Seventh-day Adventist. Sanay na sa pagsisinungaling. Ha? Sanay na. Tinutupad daw nila ang lahat ng utos. Ano tinutupad? Araw-araw niyong ginigiba yung Exodo 20:16? Araw-araw nilalabag. Yung inyong mga hospital, umapatay ng mga sanggol. O, nagpo-promote ng abortion. O, hindi ba paglabag sa utos yun? O, ano natupad ninyo? Wala. Tapos malalakas ang mga loob nyo na mag-claim. Huwag na lang kayong mag-claim. Ako mahihiya akong mag-claim yan. O, kung tingnan mo yung founder nila, sino bang founder nila? Ellen G. White. Yun ang kanilang founder. O, meron bang Jesus Christ sa kanilang founder? Meron ba kasamang Jesus Christ doon? Wala naman. Ito talaga. Ang dami na ngayon, sanay na sa kasinungalingan yung SD tatag ni Cristo. Paano yung Joseph Bates, James White, and Ellen White? Diba yan, founder nila? Yes. Si Joseph Bates, galing siya sa Church of God Seventh Day. Ay, hindi pala. Seventh Day Baptist pala siya, Seventh Day Baptist. Mas nauna pa ang Seventh Day Baptist sa Seventh Day Adventist. Tanyo? Mas nauna pa ang Seventh Day Baptist, Seventh Day Adventist, tapos sa Seventh Day Adventist magkiklaim, tatagdo sila ni Kristo. Tatag ni Kristo. Ang Seventh Day Baptist ang nagturo sa SDA about Sabbath keeping. Kasi, nung nandun pa sila kina William Miller, mga Sunday keeper yung mga yung sila Ellen G. White. Nung sila tumiwalag na dahil sa kanilang great disappointment, pumalpak si William Miller, nilapitan sila ng Seventh Day Baptist, pinangaralan about Sabbath keeping. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi si Ellen G. White nagtatag, natagpuan niya lang. O, nung natagpuan niya, saang lugar niya natagpuan? O, saang lugar niya natagpuan? Sinong namamahalang presidente nung natagpuan niyang SDA? What? Wala na ako diri ang remote TV. Asa remote TV, Divine? I don't have the remote sa TV. Oh. Yung ibig ko sabihin dyan. Nagsimula na palang misa. Sige, babay na ako. Babay na ako sa inyo lahat. Nagsimula ng misa. Paalam. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point. To make his message known is our response.